Ano nga ba mag-activate ng last pay later at bakit ako na-reject? Tara, alamin natin. Para sa kaalaman ng lahat ay mayroon na akong last pay later. Pero ito nga sa account ng asawa ko is nagkaroon siya ng last pay later, kaya itatry natin kung may mga nabago ba sa mga pagpipilapan or mga process. Kaya tingnan natin. So ayan, punta muna tayo at makikita nyo na yung last pay later. So ayan, i-activate na natin. So ayan, kagaya ng dati is need natin i-verify ang ating ID. So dapat ang pagtitake natin ng picture ay hindi dapat blurry, walang glare, or hindi siya sobrang dilim. Tapos ito yung mga pwedeng ID na pwede nyong ipasa. Dati 4 lang, ngayon meron na silang more ID types. So ayan, dati passport lang, driver's license, UMID, Phil ID. Ngayon meron na ring postal, PRC at SSS. Ayan, ngayong akin is lalagay ko yung driver's license. So ayan. Pag napansin nyo yung mga edges ay nagkulay blue na, it means i-hold nyo siya, huwag nyo siya igagalaw para ma-scan siya ng maayos. Kasi yan, kapag ni-scan na siya is need nyo mag-face verification. Ito nga ang tips para ma-approve yung face verification. Dapat walang iba't ibang mukha na makikita, pinaka-close yung mata, walang face mask at hindi rin blurry. Ito na nga, itatry na natin siya is, yan, pag na-detect na kayo, kailangan nyo i-blink para ma-approve yung inyong picture. Next naman ay i-verify ang inyong phone number. So dapat ang gamit nyong phone number ay makaka-receive ng text at hawak nyo pa. Dahil nga magsisend sila ng code at yun yung gagamitin natin. Tapos after that is automatic nang mag-fill up yung mga basic information na nakita sa ID ninyo. May ilan lang kayong mga kailangan fill up ang kagaya nito, expiration date na hindi na-detect sa ID ng aking asawa. Pero lahat yun automatic na yun, hindi niya na kailangan mag-fill up ng name, mga number, birthday. Ito nga, expiration date, kailangan ko ilagay. So, tinype ko na yung after 10 years. 10 years yung expiration niya. Tapos ito naman, ID information yan, yung marital status. Siyempre, wala rin niya sa ID, kaya kailangan nyo rin niyang fill upan. Naman ay itong additional information na kailangan nyo fill upan, yung occupation nyo. Siyempre, kailangan natin ilagay yan. Kung may po-provide kayong may trabaho kayo, mas maganda, mas madali kayong ma-approve kasi may trabaho nga kayo. Unlike sa walang trabaho, siyempre, hindi siguro nila a-approve yan kasi nga wala kayong source of income. Tapos ayan, kapag nakapag-select na kayo is ilalagay nyo rin dyan kung ilang working years na kayo sa company or sa pinagtatrabahuan nyo. Next naman na itong emergency contact. Yes, kailangan nyo rin ilagay yan yung emergency contact nyo. At gumagana yung number at pwede nila matawagan or ma-text. Tapos syempre ilalagay nyo yung relationship nyo kung sino ilalagay nyo doon. Pwedeng kapamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Tapos ito, meron nakakaligtang step na to, itong enable location service. Kasi minsan pag clinic niyan, hindi yan automatic agad nag-on. So ang gagawin nyo is mano-mano nyo siyang gagawin. Scroll down nyo lang sa tuktok kasi nyo nakikita nyo yung mga wifi. Yan. Tapos makikita nyo na yung location. Ito turn on nyo siya para mag-on yung location nyo. Tapos ayan, kapag na-on nyo na pagka-click nyo is okay na agad yan. Location, service, enable na agad. Lastly, kailangan nyo ilagay yung SSS at TIN ID number nyo. Optional lang naman yan, pero kung meron talaga is mas maganda. Tapos ito na yung pinaka last step is kailangan nyo mag-set up ng inyong PIN. 6-digit PIN to kapag gagamit kayo tuwing ng Lazada Pay Later is itatype nyo to para na rin hindi makagamit yung mga iba or mga kusino man na mag-hack sa inyong cellphone. Kaya kailangan mag-PIN kayo. Ayan, i-confirm na natin at magwi-wait na lang tayo. Kasi okay na natin. Dati may ganito rin ako. Tapos pagka after ng 10 seconds is sinabi is magta-try daw ako ulit. Pero eto nga, nag-try ako ngayon. Tapos eto yung lumabas. Ayan, your last pay later application was not approved. So, alamin natin ang dahilan kung bakit na-reject ang inyong last pay later. Unang-una na nga riyan ay wrong information. Maaaring yung mga nilagay nyong information ay hindi siya match sa ID na ginamit nyo. Tapos, baka meron di kayong inaccurate na nilagay na information na nagiging dahilan ng inyong pagka-reject. Number 2 naman ay pagkakaroon ng bad credit history. Maraming lending app na available dito sa Lazada. So kapag mayroon kayong bad credit history sa mga lending app na ito, ay pwede itong malaman ng Lazada. At pwedeng maging dahilan ng inyong pagka-reject. Number 3 naman ay hindi nyo na-meet lahat ng required information ng Lazada. Sadly, 4 IDs lang ang available dito sa Lazada. Ito ay ang mga passport, driver's license, UMID ID at SSS ID. Pero ngayong 2024 ay minagdag na sa kanilang mga available na valid ID. Ito ay ang National ID, PRC ID at Postal ID. So paano kapag wala kang ID ng mga nabanggit ko? Pwede nyong gamitin ang ID ng family members nyo. Nanay, tatay, kapatid, asawa, as long as nasa isa kayong bahay.
kahit na kayo ang may-ari ng Lazada account na iyon, lahat ng fill upan yung information ay dapat sa may-ari ng ID. Pero disclaimer lang, dapat may paintulot kayo kung papayag ba yung may-ari ng ID na gamitin nyo siya. At syempre, dapat maging responsable tayo. Huwag natin bigyan ng sakit ng ulo yung may-ari ng ID at syempre, nakakahiya rin naman yon. Kahit na na-reject kayo sa una, ay pwede naman kayo mag-reapply. Mag-reapply lang kayo na mag-reapply. Malay nyo sa susunod na reapply nyo, approve na kayo. Kung tutuusin is mas maganda to kasi dito talaga ako unang na-approve. Kaso nga lang medyo mababa sila magbigay ng credit limit. Siguro nakatatlong reject lang ako, 3-4 na reject. Unlike sa Shopee na ang tagal ko talagang ma-approve. Ngayon kasi mahigpit na ngayon si Lazada. Totoo lang dati kapag na-reject ka ay pwede ka na rin agad mag-apply. Pero ngayon umaabot pa ng 1 month bago ka makapag-reapply. Ang higpit na ngayon talaga ni Lazada at dahil nga siguro ang dami-daming gustong magkaroon ng last pay later. Kaya kapag na-approve na kayo, dapat pangalagaan yun at huwag kayong magka-late fees. So thank you for watching, yun lang!